Isang magandang gabi po sa ating lahat. Babati po muna tayo na kaarawan ngayong October 20. Maligayang kaarawan kay Regan Seguin, kay Joel Abreya at kay Hil Benavista. At advance happy birthday din po para bukas October 21 kina SBP Ligao City, kay Michael M. Vizcara at ganun din po kay Marvin Tolentino Lacuesta. Maligayang kaarawan po sa inyong anim at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. At shout out din po kila David Dumapi, kay Benny De La Cruz, Henry Santos, Marlon Bustamante, Benjo Estroga ng Cagayan de Oro, Rep J. Lom, Sunny Timagus at kay Eddie Flores. Kamusta po kayong lahat yan at naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong tatalakay ngayon gabi ay yung Article 10, yung The Ball Becomes Alive. Napaka-importante po nito dahil itong article na ito ay kailangan malaman natin. Importante kasi itong ingredients o criteria para doon po sa correctable error. Okay, ano po sabi sa Article 10-2? Article 10.2. Ang sabi doon, the ball becomes alive when, during the jump ball, the ball leaves the hand of the crew chief on the toss. Yung pong referee daw po, yung crew chief, pag nabitawan niya na po ang bola, the ball becomes alive. But the game clock is still dead. Kailan po tatakbo ang oras? Tatakbo lamang ang oras when the one or both jumpers tap or legally tap the ball after the ball reaches its highest peak on a downward motion. Pag natapik po yan, legally tap ng any jumper, tatakbo na po ang oras. Okay? Yung number 2, ang sabi sa number 2, during a free throw, the ball is at the disposal of a free throw shooter. Pag ang bola daw po ay hawak ng free throw shooter, ang ball becomes alive. Okay? Kailan po tatakbo ang oras? Tatakbo ang oras to in case the free throw shooter nagmintis. Once the ball touches the ring, nagmiss, and touched by any player, legally touched by any player inside the court, the game clock starts to run. Kung pumasok po yun, dadako tayo sa number 3 during a throw-in. Sabi siya, during a throw-in, the ball is at the disposal of the player taking the throw-in. So, pag hawak ka ng player na mag-throw-in, the ball is alive. Kailan tatakbo ang oras? Once the ball touches the player or the ball is legally touched by any player. Tatakbo na po yung oras. Katunayan, 4 po yung the ball becomes alive. Dahil sa Article 10.2, 3 nakalagay, pero meron pong isa na palagi pong pinagdidebatehan minsan, ito po yon. Makikita po doon sa Article 14-2 ng OBRI. Ano sabi doon? When the referee places the ball on the floor nearest to the throw-in place or on the court at the free throw line. Okay? Maliwanag ko ba tayo doon? Kasi ito, madalas mangyari ito. Kailan ito nangyayari? Madalas ito mangyari during sa after a timeout at saka yung after a successful field goal. Kasi nangyari dito madalas, pag after a timeout, mag-resume tayo ng game, ayaw kagad muna lumawit ng mga player. Nakahanda ng depensa, nakahanda ng mga referee, pipito tayo ngayon. Game resume. Pag pito natin, ayaw pa rin nila pumasok. Kaya tawag sila, ibaba natin ang bola doon sa floor, doon sa place nearest to the throw-in place. Pag binaba natin, since the ball becomes alive, pwede na magbilang ng 5 seconds. Okay? Bibilang natin ng 5 seconds. Para magkatakbuhan na yan, mag-i-inbound na yan. Okay? Ano pang sitwasyon dito? Madalas mangyari doon sa after last successful field goal. Madalas mangyari sa any liga nangyayari. Pag pumasok ang bola after successful field goal, gugulong ang bola, yung player mag-i-inbound, ayaw muna kunin ang bola.
Isenyas pa muna sa mga team, play, 1 or 4, gano'n pa sila, gano'n pa, kung anong senyas. Then, trabahoan natin, kunin ang bola kung ayaw lang damputin, kunin natin ang bola at ilagay natin ang bola doon sa floor, nearest the throw-in. Then, start counting. Kasi yung sabi doon when the referee places the ball on the floor nearest to the throw-in place. Maliwanag ba? Kasi madalas ginagawa ng mga team yan. At sabi pa to, or on the court at the free throw line. Nangyayari to sa free throw line. Okay, nagkaroon ng foul, may take 2 o bonus shot. Ang tagal na magpaporma, mag-uusap-usap yung mga coach, mga player. Tinatawag natin free throw shooter, ayaw lumapit, ibaba natin ang bola doon sa free throw line. Then start counting ng 5 seconds. Para po sila lumapit kagad yung free throw shooter. Kasi para po hindi maantala ang laro. Huwag nating babayaan na sila ang nagka-cause ng delay ng game. Okay? Kailangan dire-diretso ang flow ng game. Maliwanag ba tayo doon? Kasi importante po ito, kasi sinasabi ko sa inyo to doon sa correctable error. Ngayon, meron po tayo rito yung ano yung difference between successful last free throw sa successful field goal. So, ito po ang pagkakaiba nila. Doon sa successful last or only free throw, the ball is dead and the time is dead. Ba, maliwanag ko ba? Pumasok ang last free throw, patay ang bola, ang oras patay pa rin. But, doon sa successful field goal, ang sabi doon, the ball is dead, but the time is alive. Tumatakbo ang oras. With the exception of the last 2 minutes of the game or every overtime. Okay? So, pag successful field goal dyan, patay na ang bola, ball is dead, tumatakbo oras. Pero sa last 2 minutes, hindi. Ngayon, may ginagawa ang mga team na lalo pag lamang sila ng mga medyo magandang lamang nila, ang ginagawa nila, after a field goal, alam kasi nila na wala pa last 2 minutes, after field goal, alam nila ball is dead, but tumatakbo oras, talagang dinidelay nila ang course ng stop ng laro to gain advantage. No? So that the opponents will face in disadvantage. Kaya nga sabi natin sa rules kailangan dapat tayo consistent in application of the concept of advantage and disadvantage. Kaya ang pinakamaganda gawin natin doon sakaling, lalo pag lumalayo ang bola, after field goal shot, ayaw ko yung kalaban, yung nakakalamang, maglalabas ng bola, ayaw ko yung ng bola, pinabayaan gumulang ang bola, tumatakbo oras, ano pinamagandang gawin ng referee? Be smart nga sa pag-referee, sabi nga doon nakita naman natin yung advantage, disadvantage Pwede yung tawagin ng pansin ang timekeeper. Pwede sabihin niya, timekeeper, stop the game clock. Pa-stop niyo ang game clock para po walang advantage, disadvantage. Okay? Pero huwag kayo pipito. Why? Pag kayo pumito, pwede stop niyo ang clock, magkakaroon ng substitution opportunity at timeout opportunity. Lalo kung may timeout. So, huwag kayong pumito. Bihan nyo lang. Stop the game clock. Kung pwede, meron ng vocal. Timekeeper, stop the game clock. Nakasenyas din gano'n. Papatay. Pag sinabi mong stop the game clock, tingin kayo sa game clock kung talagang stop. Okay? Para makita natin. Kasi para po hindi ma-place sa disadvantage yung kalaban. Lalo kung lamang ng mga 10 o 9, gano'n. Gusto nila lang makalamang sa oras. Kaya patakbo yung oras. Kaya dapat alerto tayo doon. Pero sabi ng mga coaches, Rep, ba't pinapaano mo? Wala naman sa rules yun. Bay, sabi nga sa rules sa arts doon sa crew chief uses and power, pwede nyo i-apply, not specifically covered by the rules. Kung ano yung wala sa rules yun. Pero pwede nyo i-apply. Para kasi yung concept nga ng advantage and disadvantage ay ma-i-apply na maayos. Okay, maliwanag ko ba tayo doon? Yan po ang ating konting aralin sa gabing ito. At bago po tayo magwakas, huwag po natin kalimutan mag-like, follow, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At bago po tayo magwakas, ay mag-iiwan po tayo ng isang food for thought. Okay? Ang sabi po doon, mistakes don't diminish your worth. They enrich your journey, offering lessons
that add to your personal value. Christopher Columbus stumbled upon America due to a navigational error, and Alexander Fleming's misstep lead to the discovery of penicillin. Don't be discouraged by your mistakes. Growth and progress emerge from them. Remember, it's not practice that perfect us, but the lessons learned from our errors that does. Napakagandang ano po to para sa mga referee. Sabi nga sa umpisang pag-referee, lalo sa mga pag-referee, wala po agad na unang taon, dalawang taon magaling ka ng referee. No. Nag-aaral tayo. Pag may mga mistake, learn from that mistake. Maging lesson para sa atin. Parang tayo nag-aaral. Meron ba nag-aaral na pag-aaral ka, high school ka kagad, college ka kagad? Hindi naman po, di ba? Mag-aaral muna tayo ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang patas ng patas. Ganun din po ang buhay referee. But, remember this referee, habang taon, habang tumatagal, kailangang nag-improve din tayo. Tayo na rin po ang sarili natin ang magkakapag-improve, magkakapagbago sa ating trabaho bilang referee. At huwag tayong tumigil sa pangarap. Lahat ng referee nangangarap, maging maayos, mag-referee, makapag-referee sa NCA, sa UAP, sa NCRA, sa NPBL, at sa PBA, nangangarap mga yan. At ang pinakamagandang pangarap ng mga referee, yung maging international referee. At hindi lang international referee, kundi makapag-referee doon sa Olympic game na kung saan nanarating ni Bong Pascual. Twice po yun. Napunta niya doon. That's why I'm very happy for Bong Pascual to be a part of his life. Dahil yung panahon namin sa Candon City, sa Ilocos Sur, doon po unang-unang nag-accredit si Bong Pascual. Kami po ni Matt Calisar ang nag-clinic doon. At nag-usap kami ni Matt, maganda to namawag, itong matangkad na to. Ipinasa namin si Bong Pascual. Okay po, maraming salamat po. Hanggang sa muli, huwag po tayo magsawang sumubaybay sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Bye-bye!